Magandang umaga po, 11:08 na po ng umaga dito sa Pilipinas. Sa mga Pilipino, mahal na Pilipino po namin sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Welcome po. Sa totoo lang, Ricky Rivera po. At sa ating mga Pilipino naman sa iba't ibang dako ng mundo, mga OFWs na naghihirap para sa kanilang mga pamilya, our prayers are with you always. Palagi ho namin kayong pinapanalangin. Ang topic po natin ngayon ay tungkol pa rin po doon sa nagaganap dyan na mga kakatiwalian dyan po sa lalawigan ng Bulacan. No? At meron po tayong paputok ngayon. No? Sangayon po sa ating highly reliable source. No? Yung mga personalidad po na involved dyan sa bruhaha ng flood control project sa Bulacan, alam niyo po ba kung bakit nagkaganyan? Kung bakit sila ang napunterya ngayon ng mga inquiry? Kasi pwede namang gino-straight na yan dun sa mas malaki pang mga area katulad ng Bicol. O kaya mas malalaking area dyan sa Mindanao. O sa malalaking area dyan sa Visayas na marami hong involved na mga politiko na nakipagsabuatan dyan po sa mga kontraktor. Okay. Pero bago yan, no, sabihin ko muna sa inyo, bakit ba ganyan ang sistema? Tungkol po kasi sa eleksyon yan. Alam niyo ba, yung mga politiko, hindi naman gumagamit ng sariling pera talaga yan para pondohan yung kanilang mga campaign. Karamihan ho dyan, ang ginagawa, ibinebenta yung kanilang possible na mga allocations per year sa mga kontraktor. At marami yung bumibiling kontraktor dyan. Halimbawa, kung ikaw po ay congressman, at sabihin na natin, hindi ko masyadong alam na ngayon kung magkano yung allocation sa kanila, budgetary allocation every year. Para sabihin na natin 300 million, okay? At ang kailangan niya 30 million para manalo doon sa kanyang distrito. No? Ang ginagawa ho dyan, may mga ilang kontratista, binibili na ho sa kanya yan. Ibig sabihin, out of his 300 million na expected, 30 million na kailangan niya. So, yung 30 million ho yun, binibili ho yan ng kontraktor. Ano ibig sabihin nun? Binibigay ho sa kanya yung pera, pantakbo niya, 30 million, at pag nanalo, kanya na yung 30 million na share dun sa 300 million. So, nakuha niyo na ho. Okay. So, natatapos ho ba yan sa bentahan pagkatas sa eleksyon lang? Hindi ho. Hindi pa ho yan natatapos dun. Kaya yung mga politiko ay pumupunta sa mga kontraktor kasi tuloy-tuloy, lalo na pag district congressman ka, tuloy-tuloy po yung pagtulong mo sa iyong mga kababayan. Sa papaano po, syempre, yung mga may sakit na ating mga kababayan, yung iba, yung karamihan, pumupunta doon sa kanilang mga district congressman, humihingi po ng mga pera. Ang problema ho, minsan, lumalampas ho yung hiling kesa doon sa nakasaad lang na budget para sa kanila. Kasi yung nakasaad na budget, ginagawa ho nila yan, pantulong sa mga tao through yung tinatawag na GL. No? Ito po yung mga letter na binibigay ng mga congressman sa mga ibang sangay ng pamahalaan para makatulong dito sa kanilang mga constituents. Halimbawa, kung may sakit, kailangan ng hindi pa usapat yung kanilang pera para sa operasyon, halimbawa, kailangan ho nila ng specific sum. Susulat po ng GL. Ito pong congressman sa, halimbawa, PCSO o sa mga ospital, no, na may allocation siya doon. At doon po hinahalaw. At karamihan po sa mga congressman ay nagkakaroon din na experience na medyo lumalampas yung tulong. So, kaya ho sila napipilitan din na kumuha dyan sa mga kongresista. Pero, siyempre, dinadahilan na rin lang nila yan kasi, siyempre, meron ng dyan. Meron na siyempre yung mga pampersonal, siyempre. Kaya nakita nyo nga, ang daming congressman dyan. 2, 3 yung mga kabit. No? Yung iba naman, yung mga asa-asawa nila, may mga kanya-kanyang kabit din. Kaya ang daming anak. At syempre,
pag congressman ka naman, gusto mo maganda ang appearance mo kaysa dun sa iba, no? So, bibili siyempre ng mga bahay yan, etc. etc. So, saan po kukuha yan? Eh, siyempre, alam sa sariling bulsa nila, magkano ng sweldo ng congressman kung tutusin. Pati mga allowances. Eh, siyempre, kukuha na yan dun sa illegal. No? So, ganun ho yan. Kasi mismo, ang sistema natin, nag-encourage sa ganyan. No? Kaya ho, tinayo namin yung Artikulo 11. Kasi yung Artikulo 11 pertains to asal. No? Yung asal dapat ng mga public officials. Yung behavior na ang punot dulo ng karangyaan ay hindi ho yung kayamanan. Ang punot dulo ng karangyaan para sa isang kongresista at para sa mga public official ay yung extent ng tinutulong mo bilang public servant. Tinutulong mo, hindi yung ninanakaw mo. 'Di ba? Oh, kung ikaw ay congressman, ang pagtulong mo ay gumawa ng mga batas para maibsan yung kahirapan ng ating mga kababayan. Dapat ganun. So, mas marami kang batas na nagagawa para ma-cure itong mga problema natin, eh, mas mayabang ka kaysa dun sa bilyon-bilyon-bilyon yung nasa bangko. Eh, nasa mindset ko kasi yan eh. Kaya kailangan ho sa totoo, ang magkaroon ng pagbabago dito, yung buong institusyon. Buong institusyon ng Kongreso at buong institusyon ng Ehekutibo, buong institusyon ng Hudikatura. Ano ang ibig sabihin natin dito pag sinabi natin institusyon? Ang ibig sabihin po nito ay yung body of values, of conduct and behavior. Yun po kasi ang institusyon talaga. Hindi yan yung mga, pag sinabi yung institusyon, ito yung mga physical, yung building, ganyan-ganyan, yung mga committees, etc. etc. Hindi yung physical. Ito po yung mga game, rules of the game. Ika nga. Pag ang rules of the game, pinapatupad ng pinakamataas na pinuno ng institusyon na yon, eh, modesty, no? Lead modest life, hindi ho sangkalan ang pera sa tagumpay, kundi yung ang measure eh pagsisilbing bayan, eh mangingimi po na mangurap itong mga to. Kasi hindi yan ang kaugalian. Ang nangyari ho kasi sa atin ngayon, parang naging normal na, naging kaugalian. Parang tinanggap na ng taong bayan o tinanggap ng mga public official na kapag ka ikaw ay tumakbo, eh may share ka dun sa pagnanakaw nung kaban ng bayan. Yun po yung nangyari. Kaya kita mo, ang dami-daming tumatakbo, 10,000 yung Pilipinong tumatakbo. Oh, even sa mga barangay positions, no? Kapag nakita nila, na may pera dun eh. No, hindi lang mo kapangyarihan ng habol ng mga yan. Eh. Siyempre, yun na rin at yung pera. Dahil the system itself perpetuates that kind of belief. Kaya kung dapat sirain natin yan, iwaksin natin yan, tutulan natin yan, wag nang pamarisan. No? At we can only do that kapag may nasample. Pag binasampulan po, kailangan talaga dyan, Pangulo, may masampulan. Hindi lang yung sampahan ng kaso. Hiyain. No? Kung matatandaan po ninyo, kasama po sa kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino, yung paghiya, no? Dun sa mga nangungulimbat sa ating, nung panahon po ng ating mga kanununuan, uso po yan na kapag ikaw nagnakaw, hihiyain ka sa barangay mo, sa pamayanan mo, etc. Ngayon, kung meron tayong matibay na ebidensya, bakit hindi natin pwedeng hiyain? Di po ba? At nangyayari na ho yan ngayon. No? Sinisimulan po ng mga artista natin, mga artistang bayan. No? Hinihiya itong mga anak. No? Nagpapakita kayo ng mga mamahaling gamit, mga mamahaling kotse, mamahaling bag, mamahaling kung ano-ano, pati brief, panty. Saan naman nanggaling yan? Nanggaling yun sa pagnanakaw ninyo ng pera namin. So, ibig sabihin, pera namin yan. Di po ba? Hindi ba naman kayo mahiya? Suit-suit nyo, pera namin. Mga brief nyo. Mga panty nyo. Ha?
So, para hindi kayo akusahan ng ganyan, di sumama ang mga loob ninyo, pagbabalik nyo yung mga pagnanakaw ninyo. Ngayon, ang nangyayari po, ito pa ha, nangyayari ho ngayon ay, may balita tayo na mga kontraktor naghahabol doon sa kanilang mga ghost project. Sinisimulan na ho nila ulit. Sinisimulan nila, pumupunta doon sa mga lugar na ghost at nilalagyan na ho ng. So, may mga positive po nangyayari sapagkat kung gamitin naman ho nila yung mga pera na yan natin at talagang sundin nila yung project, wala naman tayong problema sa kanila, di po ba? Kasi they are doing their side of the bargain, ika nga. Pero kapag ka makakapal ang muka, sinabi na nga ng Pangulo na may ghost dyan at hindi mo pa ginawa bilang kontraktor, ito yung mga kasakim na yan na kinakailangan ho ng citizens arrest dyan or public shaming, ika nga. Okay, anong balita pa dyan sa Bulacan? Well, according to a very reliable source, ang nangyari ho pala dyan ay ito. Yung mga parte ng mga politiko para doon sa mga projects na yan ay hindi po nakarating sa kanila. Ang dapat daw mag-facilitate niyan ay isang mataas na opisyalis de gobyerno. Ang problema, itong mataas na opisyalis de gobyerno na ito ay hindi rin nakatanggap doon sa opisyalis naman ng DPWH. Okay, na kung saan siya ang pinaglagakan ng bilyong-bilyong mga pera ng mga kontraktor na nakinabang dyan sa mga proyekto dyan sa Bulacan. Okay, ibig sabihin nagkaonsehan sila. Okay, kaya wanted din sila, hindi lang sa taong bayan, hindi lang sa pamahalaan, kundi doon sa una, sa mga politiko na pinagdalago nila, kumbaga, onsehan na nangyari. So, sa mga susunod ng panahon, i-reveal ho natin yan, yung onsehan. At sana, may isang patriotiko, may isang very young na DPWH official na magsiwalat niyan sa publiko, i-expose mo na. No, bata ka pa. Kung ako sa iyo, para umabot ka ng 70 o 50, gawin mo ngayon yan, maglinis kayo. Sabihin nyo na, sino-sino yung mga politiko na humingi sa inyo, no, ilang porsyento, paano nyo dinadala, etc. etc. At para masampahan yan ng kaukulang kaso at masampulan, no? At doon naman sa mga kaibigan natin sa Bilibid at sa mga jail na paglalakakan itong mga taong ito na kaya kayo napunta dyan dahil sa hirap, alam nyo na kung ano gagawin. Ha? Pag nakita nyo na isa sa mga magnanakaw yan, ay mas malala pa yan sa rapist. No? Pareho lang sila actually, no? Nang rape sila. Ito, mga to, nang rape ng buong libo-libo, milyong mga Pilipino. Hindi lang isang tao. Ha? Sabi nga ni si Senator Panfilo Lacson, we are not poor, we are plundered. Mga plunderer itong mga to. Kaya wag niyong tatantanan yan. Kapag nahuli yan, nakasampahan at ng warrant of arrest at nahuli ng kapulisan at inilagay sa kulungan, alam nyo na. Ha? Para na-sample na natin, alam nyo na kung ano gagawin. Okay po, walang kapatawaran yan sapagkat sabi nila, hindi, Ricky, di ba maka-Diyos ka bakit ganyan ang ano mo? Alam mo po, ang Diyos sa maraming instansya sa Biblia ay Diyos ng katarungan. Diyos din ng pagpaparusa. Hindi lahat tinotolerate dapat ng isang mananampalataya ng Diyos na tunay. No? Sapagkat ang Diyos din ay nagpaparusa. For example, sa sobrang kasalanan ng Sodom and Gomorrah, di ba ho, talagang inano sila ng Panginoon? Ang dami ho mga karyaan ang bumaksak dahil ho, sa sobrang kasalanan sa iisang Diyos. Marami ho even nung panahon ng New Testament, baka sabihin nyo, nagbago ang Diyos pagdating ng New Testament. Hindi po. May natatandaan po ba ninyo yung isang mananampalataya na parang nainggit
do sa ginagawa ng isang apostoles na nakakahil siya at hiniling niya na bigyan siya ng banal na espiritu ng ganyang kapangyarihang makapaghil. Nung nangyari, di ba napatay? Sapagkat hindi makatarungan. Ang Diyos po ay makatarungan. So, harinawa, ay patuloy-tuloy pong itong tinatawag ko naming cleansing at lumabas na po itong mga Pilipino na nakakaalam doon sa mga illegal na gawain ng mga yan para sa gayon magkaroon na po ng hustisya ang bayan. Maraming salamat po sa totoo lang.